mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo para magbahagi muli ng video na kung saan ay tungkol na naman ito sa pag-impeach dito kay VP Sara. Na meron tayong ibabahaging mainit-init pang balita na kung saan ay ito ang topic nila ngayon. Ito tungkol pa rin sa impeachment complaint na ito. So pakinggan natin at panoorin itong ating ibabahaging news na ito mula sa isang news network. Matapos i-impeach ng Kamara, sabi ni Vice President Sara Duterte, abala na ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. Ang bise, hindi pa rin nababasa ang mismong complaint, pero sabi niya, ang posibilidad ng kanyang impeachment noong 2023 pa rin nila pinaghahandaan. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Matatanda ang 215 congressmen ang pumirma sa impeachment complaint. 70% ang kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara. Kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feeling about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang mag-desisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. The President said he has nothing to do with impeachment, do you believe? I do not want to answer that question. Sabi yung people, sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Naniniwala po ba kayo na may gumagalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money? I do not want to answer that question. Kung hinahanda pa ng kanyang mga abogado ang kanyang depensa, malinaw ang sagot ng bisi ng tanungin ukol sa Article 1 ng Article of Impeachment, kaugnay sa kanyang umibanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Hindi mo na tinukoy ng bisi kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na nauna na nagsabi mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin ang maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo na edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yan nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Sa ngayon, wala pang petsang itinakda para sa pagsisimula ng impeachment trial matapos ma-transmit ang reklamo sa Senado. Pero ang tanong sa bise kanina, handa ba siyang humarap sa impeachment court? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid the conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are
the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ang pinakamataas na parusang pwedeng ipataw ng impeachment court, pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. You said before na you were seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? We are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. May mensahe naman siya sa kanyang mga taga-suporta. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. At sa gitna ng gulo sa politika kasunod ng kanyang impeachment, sabi ng vice, God save the Philippines. Kung napakinggan yung binahagi nating video tungkol kay BP Sara at talagang nariyan pa rin siya at sinasagot niya naman ang bawat mga tanong sa kanya. So kung ano man ang kahinat na ng impeachment complaint na ito na sa ngayon nga ay tinatrabaho na ng husto ng Kamara at yun nga nakita naman natin kung gaano karami ang bumuto para ma-impeach itong ating Vice President. Pero nandyan pa rin at matatag pa rin ito na sumasagot sa bawat question sa kanya sa balitang ating napakinggan. So yun lamang po at sana'y nasiyahan kayo sa ating pagbabahagi ng mga news dito sa ating channel at kung nais niyo pong bigyan ng komento at reaksyon o opinion ng ating ibinahaging video, mag-comment lang po kayo sa comment section sa mismong video na ito. At kung nagustuhan niyo po itong ating ibinahagi, paki-like naman at paki-share na rin para mas dumami po ang makakapanood ng ating video. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.